Noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano, maraming Pilipino ang nananabik na makamtan ang kalayaan matapos ang mahigit 300 taong pamamahala ng Espanya. Bilang tugon sa mithiin ng mga Pilipino, ipinasa ng Kongreso ng Estados Unidos ang Tydings-McDuffie Act noong March 24, 1934. Ang batas na ito ay kilala rin bilang Philippine Independence Act. Ang pinakamahalagang nilalaman ng Tydings-McDuffie Act ay ang pagbibigay ng 10 taong transisyonal na pamahalaan bago tuluyang maibigay ang ganap na kasarinlan ng Pilipinas. Sa loob ng panahong ito, itatatag ang Commonwealth Government na magsisilbing paghahanda ng mga Pilipino sa pamamahala ng sariling bayan. Ayon sa batas, pinahintulutan ang mga Pilipino na bumuo ng sariling saligang batas na magiging batayan ng pamahalaan. Noong 1935, nagkaroon ng plebisito upang pagtibayin ang saligang batas ng Commonwealth at dito nagsimula ang transisyon. Ang pamahalaang Commonwealth ay pinamunuan ni Manuel L. Quezon bilang unang Pangulo, kasama si Sergio Osmeña bilang pangalawang Pangulo. Sinulong nila ang mga reforma sa edukasyon, ekonomiya, lipunan, at lalo na ang pagpapalakas ng sandatahang lakas upang maging handa ang bansa sa pagsasarili. Nakasaad din sa Tydings-McDuffie Act na matapos ang 10 taon ng transisyon, ipagkakaloob ng Estados Unidos ang ganap na kalayaan ng Pilipinas. Itinakda ang petsang ito noong Hulyo 4, 1946 bilang araw ng pagsasarili ng bansa. Bagamat nahadlangan ng ikalawang digmaang pandaigdig at ng pananakop ng Hapon, ang maayos na transisyon, natupad pa rin ang pangakong ito. Noong July 4, 1946, formal na ipinahayag ng Estados Unidos ang pagkilala sa kalayaan ng Republika ng Pilipinas. Sa kabuuan, ang Tydings-McDuffie Act ang nagbukas ng pinto sa pagkakaroon ng sariling pamahalaan ng mga Pilipino at nagsilbing mahalagang hakbang sa paglalakbay tungo sa tunay na kasarinlan. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!